Ha? Nagkaroon ng sunog dito sa apartment ko noong April 19, 1898. Paano nangyari yun? Hindi ako mapakali. Halos hindi ako nakatulog kagabi. Kaya napaaga ang pasok ko sa trabaho. Gusto ko na ulit sumapit ang hating gabi para makausap si Celeste at masabi sa kanya. Pero isang malaking katanungan sa akin kung sasabihin ko ba sa kanya yung nabasa ko. Aga natin ngayon ah. Hindi ako nakatulog masyado. Dahil dun sa kausap ko sa rotary phone. Kamusta? May nanghihingi na ba ng tulong? Gagi, hindi. Pero nagkausap kami ulit kagabi. Oh, tapos? Tapos, may nalaman ako. Na? Ayos-ayusin mo naman pagkukwento, pre. Napakapabitin mo eh. Nalaman ko kasi na nasunog dati yung apartment na tinitirhan ko. Oh, ano naman? Anong connect niya ron? Paano kung isa siya sa namatay dun? Tapos, kaya pala siya nakakonect sa akin sa phone. Para malaman niya. Lakas mo, pre. Okay ka lang ba? Di, gagi, pre. No joke. Legit talaga siya. Sigurado ka? Oo, sige. Sabihin natin na legit nga. Paano mo naman nasabi na siya yung namatay? May proof ka ba? Wala nga eh. Walang pangalan o identity yung namatay. Di hindi siya yun. Lakas mo rin mag-jump sa conclusion eh. Wala lang, naisip ko lang naman. Pero ikaw pre, example, meron kang kakilala na alam kung kailan ka mamamatay. Tapos, mamamatay ka na pala next week. Gugustuhin mo ba malaman or no? Sa tingin ko pre, kung ako yun, syempre gusto ko malaman, pero kahit naman malaman ko, walang magbabago. Kapalaran ko na yun eh. Kung ako, pakiramdam ko'y gugustuhin kong marinig kung paano ako mamamatay at saan. Pero at the same time, nakakatakot din isipin kung kailan at paano ka mamamatay. Bago mag alas 12 pa lang ng hating gabi, ay nakaupo na ako sa tapat ng rotary phone. Nag-iisip kung sasabihin ko ba o hindi. Ay, hirap naman nito. Ellie? Celeste? Bakit parang ikay kinakabahan? Hindi ah. Ganon ba? Mayroon bang bumabagabag sa'yo? Wala naman. Napagdesisyonan ko lang din na wag na lang muna sabihin. Kailangan ko pa maghanap ng impormasyon para makumpirma. Kung hindi maayos ang pakiramdam mo ay maaari naman na natin ibaba ang tawag. Ayos lang ako, Celeste. Gustuhin ko man na sabihin sa kanya yung mga nabasa ko kaso ayoko naman na mag-worry o malungkot siya. Mabuti naman kung ganon. Bakit? Meron kang gustong sabihin? Maaari ba akong magtanong? Sige ba? Ano yun? Bakit napakahusay mo sa Ingles? Isa ka bang dayuhan na nanatili sa ating bansa? Di ba nabanggit ko sa'yo na nasa ibang kasalukuyan ako? Ang alam ko oo. Dito kasi sa kasalukuyan ko,
marami nang nagsasalita ng English na lengguwahe. Talaga ba? Natawa ako nung marinig ko na excited siya sa sinabi ko. Cute. Oo. Nakakamangha naman ang balita na yan. Alam mo ba ano ang salitang nakakamangha sa Ingles? Hindi eh. Ang alam ko lamang ay ang salitang Tagalog at Espanyol. Sige. Turuan kita. Ang nakakamangha sa Ingles ay wow. Wow! Oo, tama. Gusto kong matawa sa sarili ko. Kung makikita ko ng mga kaibigan ko, panigurado tatawanan nila ako sa pinaggagawa ko. Wow! Wow! Pwede ko ba itong isulat sa aking kwaderno? Oo naman. In fairness sa'yo fast learner ka. Ano naman ang wow sa Espanyol? Ay karamba! Lalo lang ako napangiti. Sino naman mag-aakala na mapapasaya ako ng babaeng di ko naman kilala o nakikita? Cute. Ano ba tong phone buddy ko? Parang nagiging teaching class pa bigla tong call namin. Ang Ingles ay tinuturo na rin sa aming panahon. Sa eskwelahan? Kahit bata maalam na rin magsalita ng Ingles. Napakahusay! Napakabuti at ayos pala sa panahon mo. Hindi ko masabi. Pero marami na rin naman improvement. Meron ka bang salitang Ingles na gusto mong matutunan? Paano ninyo sinasagot ang tawag sa telepono? Ang sinasabi namin ay hello? Hello. Hello. Hello? Ganyan nga. Hello? Ellie? Hello, Celeste. Hello, Ellie. Ayos. Ang galing mo. Salamat. Ikaw, kamusta ka sa panahon mo? Maayos naman ako. Pero kung pag-uusapan natin ay ang nakararami, masasabi ko na hindi. Salamat ha. Para saan? Wala. Salamat lang. You know. Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Ellie sa mga sumunod pa na araw. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko gayak na gayak ako sa araw-araw na pag-aantay sa aming tawagan. Nanatili akong nakaupo sa silya sa tapat ng rotaryong telepono. Sa unang tunog pa lamang ay akin na itong sinagot. Napanghiti ako. Sumilip ako sa bintana at tumanaw sa langit, di alintana ang init na dala nito. At sumagi sa isip ko kung magkakaroon ba ako ng pagkakataon na makilala at makita sa personal si Ellie. Hello? Hi, Celeste. Sobrang haba ng araw. Pakiramdam ko ang tagal kong nag-aantay para sa tawag na ito. Nag-aantay ka sa tawag? Oo. Kahit sa telepono ko lang naririnig ang boses mo ay magaan ang pakiramdam ko sa'yo. Ganon din ako sa'yo. Nakakamangha isipin na nasa isang lugar tayo pero magkaibang pagkakataon at panahon. Pakiramdam ko may nangyayari na kakaiba. Pero masaya ako sa kakaibang pangyayari na yun. May naisip ako. Ano yun? Dahil ako ang nasa kinabukasan mo, maaring lahat ng meron
na sa taon mo ay andito pa rin. At Meron bang hardin sa likod ng iyong gusali? Meron bang puno ng duhat? mayroon. Madalas akong umupo at magsulat doon. Magtanim ka ng isang bagay at akin itong huhukayin. Nakasisiguro ka ba? Oo. Meron ka bang lata dyan? Mayroon akong kahon na lata dito. Aking ilalagay ang pluma sa loob nito at itatanim sa gilid ng puno ng duhat. Sige. Titignan ko ito bukas na bukas. Kinaumagahan, ang una kong ginawa ay pumunta sa likod ng building. Ang aga mo, Elia. Good morning po. Nagpapahangin lang po. Oo siya, sige. May aasiksuin lang ako sa loob. Maiwan na muna kita dyan. Nang makaalis ang landlord ko ay nagumpisa na akong maghukay. Hindi ko alam pero kanina pa ako hukay ng hukay sa lupa. Nakakapagtaka na wala wala yung tinanim ni Celeste na box na lata dito. Nakakapagtaka na wala yung tinanim ni Celeste na box ng lata dito. Huling chance ko na makita yung tinanim ni Celeste sa bandang likod ng puno ng duhat. Nasa kalagitnaan ako ng paghukay ng lupa habang di pa mainit at maya-maya ay tirik na naman ang araw. Ay, summer pa naman ngayon. Lakas din ni Celeste. Summer pa talaga napili magparamdam sa Rotary at ipahukay sa akin yung tinanim niya. Ellie, Diyos ko po. Anong ginagawa mo? May hinahanap lang ho ako. Sabadong-sabado naghuhukay ka. Wala ka namang mahanap na ginto dyan. Hindi ho. May hinahanap po ako na tinanim ko dito dati. Dati? Kakalipat mo lang dito nung mga nakaraang buwan Ay, huli ako dun Paano ko naman i-explain na tinanim po dito ng ka-phone buddy ko sa ibang taon yung ballpen niya? Baka isipin niya na nababaliw na ako. Ano ba yung nahanap mo dyan? May latang kahon raw ho dito, sabi ng kakilala ko. Siguraduhin mong malinis at maibalik yung kinalatan mo takihin ako sa gulat sa iyong bata ka. Ay, pasensya na ho. Ayusin ko lang ho ito pagkatapos ko po rito. Umalis na rin ang landlord ko at nagpatuloy ako sa paghuhukay ng lupa. Inabot pa ako ng ilang minuto bago ko to nakita. Ayun! Nandito lang pala tong lecheng latang kahon na to. Kala ko buong garden ng bubungkalin ko makita ko lang to Kung di ko lang talaga to nakita, iisipin ko multo lang yun si Celeste na nanghihingi ng tulong. Grabe, sobrang luma naman na nito. Ilang taon na pinagdaanan nito, mas matanda pa to sa ninuno ko Puro kalawang na at kita na ang katagalan sa lata nito. Inalog-alog ko at safe naman ang laman niya. Dahil nakita ko na yung lata, umupo muna ako sa damuhan. Saan kaya dito tumatambay si Celeste? Saglit ako nagmuni-muni bago ako nagligpit ng pinagkalatan. Pumasok sa isip ko ang itsura ni Celeste na nagsusulat at nakaupo sa garden nito. Ano kaya itsura niya? Saan kaya siya dito madalas natambay? Ganito rin kaya itsura nito dati? Napaisip ako paano kaya kung nakaupo rin si Celeste ngayon dito? Siguro kung parehas kami na nasa 2025, malamang dito pa kami nakatambay at magkita. Pwede rin naman sa coffee shop. Tumingala ako sa langit. Are we seeing the same sky, Celeste?
Nung nakaakyat at nakapag-ayos na ako, ay nilapag ko ang kahon sa lamesa, katabi ng rotary phone. Ito kaya talaga yung tinanim ni Celeste? Baka mamaya ibang tao pala nagtanim nito. Di sorry po. Nahirapan pa akong buksan kasi sobrang kalawang na nito. Pagkabukas ko ay lalo akong namangha. Isang feather at ink. Meron pang papel na may sulat kamay ng kung sino man, pasensya na po ulit kung kanino man ito. At kung ito nga yun, this time, totoo na talaga to. Meron ng evidence sa harap ko na nagpapatunay na nag-e-exist yung call namin. Kahit na ang hirap paniwalaan itong mga nangyayari sa amin ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ito nangyayari sa amin. Para saan? Gaya ng nakagawian, habang nagpa-finalize ako ng project ay nag-aabang din ako na mag-ring itong rotary phone. Ellie! Napangiti ako dahil ramdam ko ang excitement sa boses niya. Wala na. Meron na nagpapangiti sa akin. Hello, Celeste. Nakita mo ba? Nahanap mo? Meron akong nahukay, ngunit hindi ako nakakasiguro kung ito yun. Ano ba ang iyong nahukay? Ito ba ay kulay bughaw na lata? Oo. Ay, buti naman sa kanya to. Kala ko kung kaninong kaluluwa may-ari nito eh. Baka mamaya yun na yung next tumawag para humingi ng tulong. Nahirapan akong buksan ng kahon dahil ito ay nangalawang na at sira na rin. Maayos iyan nung aking nilagay. May laman itong pluma. Tama. Ang mga balahibo nito sa tingin ko ay namatay na gawa ng katagalan at hindi maayos ang kalagayan. Ganoon? Maayos kayang inilagay dyan. Bakit kaya? Baka dahil sa katagalan nito. Kung iisipin lang kahapon lang napag-usapan namin ni Celeste na magtanim siya ng bagay. At nakuha ko rin nito lang ang latang kahon. Pero kung bibilangin ng taon napakatagal nito. Pero para sa akin, kahapon lang ito. Gets niyo ba? Basta, yun na yun. Pero itong ballpen na ito ang nagpakita ng difference at kung gaano kalayo ang taon namin. Maaaring dahil doon. Yun lang bang nakalap mo? Isa pa ay meron din itong laman na papel. Sulat kamay mo ba to? Oo. Wow! Ang galing! Ang ganda mo magsulat pala. Gan.